Antay na natin. Sige, kababa na lang. Wait lang, gano'n, mababa kami. Dito. Awit lang, nasaan na yun? Nawala na naman eh. Ha? Nasaan na yung ano? Aywan ko pa, nasaan na yun? Ay, ito oh. Teka. Alis na tayo. Saan kayo sasakay? Bawi na ako eh. Sasabay tayo. Ito. Mababa lang kami. Ang gusto nila. Ang gusto nilang pagkakaisa sa pagnanakaw sa bayan. Grabe. Tayo hindi. Ang pagkakaisa natin ngayon ay laban sa katiwalian. Tama. Ang pagkakaisa natin ngayon ay para papanagutin ang mga magnanakaw sa bayan. Ito ang pagkakaisang para sa ikabubuti ng ating bansa. Tama. At tayo, hindi tayo magulo. Ang gusto lang natin, mapanagot, katarungan. Yung mga pinatay ng panahon ni Duterte, katarungan. Tama. Tayong mamamayan na naghihirap na ninanakaw ang pera natin, ginagarap pa lang nilulustay, katarungan. Tama. Kapag may katarungan, may kapayapaan. Tama. Yan ang tunay na kapayapaan. O, muli po, medyo napahaba na naman ang ano ko, parang vlog ko na naman to ah. Kaya vlogger eh. Pasensya na. Okay, bilang pagtatapos, wala na ba? Wala na, oh. Kantahin natin ang bayan ko. Oh, yun. Okay. Okay? Music please. Bayan ko. Kaway po natin yung ating kamay, ganyan. Pagmamahal sa bayan. Sabay-sabay po tayo. Teacher. Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang pala, nag-alay na kagalian, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nagina. Bayan ko, binihag ka, nasaklap sa dusa. Ibon ng may hayang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal bilang ang himag nasa makalpas. Pilipinas ko minumutya, pugat ng luha ko't dalita, aking at ika, makita kang sakdalaya. Dapat na may pesa yan. Maraming salamat po sa lahat po ng mga vloggers. Huwag po tayong umalis. Magtipon-tipon po tayo dito for picture taking. Saka ano pala yung basura? Naman na ikaw, kamera, nag-iimbestiga ka, nakakuha ka ng mga ebidensya ng mga katiwalian, korupsyon, alangan namang hindi mo yun na-aksyonan. Siyempre, ang gagawin mo, ipapasa mo yan sa kinaukulan, DOJ. So, ang DOJ, mag-iimbestiga yan. Ngayon, ang mga grupo ng mga civil society, ang tayo na mamamayan, nakita natin yung garapalang katiwalian ni Sara, korupsyon. Anong ginawa? Nag-file tayo ng impeachment complaints. Kasi kahit naman civilian, pwedeng mag-file ng impeachment complaint. Parang kung sa kasong kriminal,
criminal complaint pa lang yan. Kung sa ano, nagsampa ka pa lang ng reklamo sa piskalya. Sino ngayon ang piskaliyang sinampaan mo? Kamara. Hindi. Ang Kamara yan yung DOJ. Kaya nga pag-aaralan ng Kamara yung sinampang reklamo ng tao laban kay Sara, kung mayroon bang parang probable cause. Pag nagsabi ang Kamarang mayroon ngang basihan ito, kailangan natin itong isampa sa korte. Saan nga yung korte isasampa? Sa Senado! Kaya yung Senado ang korte, ang magiging prosecutor yung Kamara. Tayo ang complainant. Yes! Di ba? Sino ba ang complainant? Tayo! Ang nag-represent sa atin, sila Franz Castro. Di ba? Yung tatlong final na impeachment complaint sa ngalan ng mamamayang Pilipino, final nila yon. Tayo ang complainant. Saan natin isinampa? Sa Kamara. Ang Kamara ngayon ang magtitingin kung may basihan. Pag nakita ng Kamara na may basihan, isasampa sa korte. Sino ngayon ang korte? Senado. Mayroon pa So, yun ang due process. Yun ang due process. Yun ang gusto nating daanan. Anong pinagsasabi nila na inaapi si Sara? Anong pinagsasabi nila na inaapi daw dahil parang ang Kamara daw, umaaktong Kamara at korte? Mali. Kaya nga sabi ni Enrile, ano ba itong iglesia? Hindi nila pwedeng bawalan ang impeachment kasi constitutional right yan at constitutional process yan. 'Di ba? Kapag hindi inaksyonan ng Kamara yan at kapag ang gobyerno, mga nakaupo sa gobyerno, hindi inaksyonan yan, lumalabas na parang natakot. Parang hawak sa liig ngayon ang mga kongresista. Pagka ganyan ang nangyari, dangerous precedent. Hindi maganda yan. Kasi ibig sabihin, kaya na palang takutin ng isang sekta na relihiyon kapag nagrally sila. Hindi maganda yan sa demokrasya. Diba? Tama. Kaya sabi ni Enrile, tama, 101 years old na yata si Enrile. Dito lumabas yung kanyang wisdom. Kaya nga sabi ni PBBM, one of the greatest legal thinkers si Enrile. Tama yung sinabi niya. Di ba sangayon si PBBM? Sabi ni PBBM, sangayon kami sa sinabi ni Enrile. Dangerous precedent yan. Kasi kung ganyan pala, di ang Romano Katoliko, pag may gusto pala, magrarally na lang. Oo nga. Hindi tama yung ganon. Pagulungin ang proseso. Pagulungin ang proseso. Kahit tayong mamamayan, ano tayo, gusto nating gumulong ang proseso, di ba? Ngayon, kung sa tingin nila, walang basihan ng mga akusasyon sa kanila, diidipinsa nila ang sarili nila. Di ba? Sa impeachment court, karamihan pa naman ng senador, kanila. Paano mo masasabing inaapi sila? Pwede naman siyang kumuha ng pinakamagagaling na abogado. Si Sara, di ba? Ang kailangan dito, gumulong. Pagulungin. Kasi, kapag nakaano to, hindi natin na-impeach si Sara. Anong klaseng bansa na tayo? Tandaan nyo sa South Korea, yung presidente doon, nagdeklara lang ng martial law. Ngayon, hindi niya nakonsulta yung kanyang parliament niya, ng presidente. Kinaumaga, nagrally yung mga tao sa kanyang parlamento. Ang ginawa ng presidente, binawi yung martial law. Pero hindi na kontento ang mga tao sa kanyang parlamento. In-impeach siya. Sa ganun lang na bagay, in-impeach ang presidente. Sa Pilipinas pa na ang vice president nagnanakaw ng garapalan sa pera ng bayan. Papalampasin natin, anong klaseng bansa tayo? Diba? Ang tawag dyan, impunity. Alam nyo, ang system na impunity, yung ginawa ni Duterte sa AGK, impunity. Yung pagnanakaw ni Sara, impunity. Labanan natin ang impunity. Wag na. Baguhin naman natin ang Pilipinas. Ngayon, si Sara kasi sa kang iglesia, gusto nilang ibalik yung unity, pagkakaisa daw. Pero ang gusto nilang pagkakaisa sa pagnanakaw sa bayan. Tama. Diba? Yan ang gusto nila. Ang gusto ng iglesia, kapayapaan. Anong gusto ng nilang kapayapaan? Mapayapang nagnanakaw sila sa bayan. Ang kapayapaan na gusto nila, mapayapa silang nagnanakaw. Ganun yun. Bakit pinapatagal nila? Sana pinapatagal nila dahil may plano silang iba para ma-file. Sana ganon. Pero pag hindi,
dapat tayo, itong mga kongresista, ang galing-galing na ng ganawa ng Quadcom, ang galing-galing na ng investigasyon ng House Blue Ribbon Committee. Ngayon, nawala na. Parang ang mga Pilipino sumumaybay ng telenovela eh. Yes. Subaybay na Ang totoo lang ang kamera. Noon pa mang mga panahon ni Mitra ni Divinesia, ang sama-sama ng imahin ng kamera ng House, parang tuta ng buwaya. Tuta. Pero ngayon, dito sa ginawang Quadcom hearing sa kayong pag-imbestiga kay Sara, bumangaw ang kamera. Diba, bumangaw? Ngayon, babaho na naman. Tapos ngayon, sila na mismo ang nagsabi, grabe, matindi tong ebidensya laban kay Sara. Tapos ngayon, hindi nila susuporta ng impeachment? Anong klase sila? Kung si Sara ay may kaso ng betrayal of public trust, pag hindi nila inaksyonan ng impeachment, betrayal of public trust din yan. May tiwala na ang tao sa kanila eh, sayang. Huwag nilang sayangin, di ba? Yes. Oh, itong mga, kaya tayo, hindi naman natin inaaway pa ang kamera. Pero pinapaaralan lang natin sa kanila. Sayang, huwag nilang sayangin yung nakuhang suporta ng tao. Di ba? Kaya nga sa survey, gumandang 61% suportado yung pagdinig ng Quadcom. 61% suportado yung pagdinig kay Sara. Di ba? Ngayon, kaya nga si Sara biglang bumulusok from, alam nyo nang maupo sila ni PBBM nung June, 89%. 89%. Ngayon, 49% talagang lagapak. Ha? Bakit ganyan? Kasi talagang na-expose na sa tao kung ano talaga si Sara eh. Magbabuto nga. Talagang ano. So, ito, alam nyo, ang ano dito, grabe, garapalan talaga, di ba? Imagine niyo 11 days maubos mo ang 125 million. Ito mo yung laki. Sabi nga ni Benji, 7 days eh. CCTV, Oh, di ba? CCTV. Tapos, alam mo, pag binigyan ka ng confidential funds, ang liquidation yan, madali lang. Madali lang kasi walang mga resibo yan. Acknowledgement receipt lang yan. Walang mga official receipt. Pero, mas garapal pa ang ginawa na Sara. Nag-imbento ng mga pangalan. Imagine mo Mary Grace Piatos, Kukoy Villamin. Grabe ang ginawa. Talagang, at nang pinagpapaliwanag siya, ang tagal na umattend sa hearing, nung pina-attend niya yung mga tao niya, si Parda, si Sulay Calupes, biglang nag-high blood, biglang nag-alta presyon, tapos dinala sa veterans. Ay, grabe tong mga ito. Ha? Tapos, ang pinapalabas pa nila, sila ang inaapi. Imagine nyo yan, sila ang inaapi, nagpapaawa. Tapos ngayon, biglang nagmamalasakit sa bayan. Pag narinig mo si Sara tungkol sa presyo ng bilihin. Nako. Sabi ni Sara, tatakbo ako sa 2028 kasi hindi ko masikmura na ang bansa ay nagbabackslide. Ibig sabihin daw, babagsak daw ang bansa. Ay siya nga ang dahilan ng pagbagsak ng bansa. Silang mga Duterte ang dahilan. Tapos sabi niya, kaya tatakbo siya sa 2028 dahil ayaw niya itong nangyayaring pabagsak ang bansa. Nakita ko may 30. Wala. Ang gagawin niya pag nanalo yan si Sara, mawawasak ang bansa. Wawasak. Ang imagine ninyo, Vice President ka pa nga lang, ganyan na ang ginawa mo. How much more kung presidente ka na? Matende, lalo. Grabe. Alam nyo, walang hiya sila Duterte. Sa dami ng pinagpapatay nung panahon niya, 25,000 to 30,000, walang due process yan. Hindi binigyan ng pagkakataon. Pinagdududahan kang kriminal, adik, involved sa drugs. Walang investigasyon. Patay. Walang due process. Ngayon, lahat ng due process binibigay sa kanila. Lahat ng due process binibigay sa kanila. Yang investigasyon ng Kamara, sabi ni Marcoleta, yang Kongreso, yang Kamara, hindi naman korte yan, hindi naman piskal yan. Bakit? Sino bang nagsabing piskal ang Kamara? Sino bang nagsabing korte ang Kamara? Si Marcoleta. Alam niyo ganito, ang Kamara, may kapangyarihan yan mag-imbestiga. Hindi bilang piskal. Di ba naging congressman siya? Kumbaga, may gagawin silang mga batas, may mga nangyayari sa Pilipinas, gusto nilang imbestigahan. Kasi,
sa investigasyon na yan, maaaring ang mga batas amyendahan o kaya makagawa ng bagong batas. Yan ang investigation in aid of legislation. Ngayon, sa panahon ng investigasyon mo in aid of legislation, may lumitaw na matitinding mga krimen, anong gagawin mo? I-refer mo sa DOJ. I-refer mo sa iba para yung DOJ na ang magsampa ng mga kaso. Tapos nasaan si Prince AJ? Ito! Oh, mga kakamping! Ito ang nag-imbento ng lugaw. Ayan ang tumawag kay Lenny na lugaw. Oh, sabi ni Aling Marie, ikaw pala ang tumawag kay Lenny na lugaw. Oh, di ba nakakatuwa? Nakakatuwa. Nakakatuwa na tayo ngayon, may pula, may pink, kami sa bunyog blue. Pero sa pagkakataong ito, nagkakaisa tayo Impeach sa panawagang i-impeach si Sara. Impeach Sara! Imagine nyo bakit? Madali ba na ano ng ganito? Hindi. Pero anong napagkaisahan? Marcos ang karamihan ng mga vloggers na yan. Kami naman kakamping. Ang sabi namin ganito, huwag nating pag-usapan yung pagkakaiba-iba natin. Pag-usapan natin yung pagkakapareho natin. Oh yes. At ano ang pagkakapareho natin? Nagkakaisa tayong i-impeach si Sara. Impeach Sara! At kahit na, at ito na, malapit ng eleksyon. February 11, simula na ng kampanya. Ganito, maaaring magkaiba-iba tayo sa mga dinadalang kandidato. Pero magkaisa tayo sa ayaw natin. Yes! Bahala na kayo kung sinong gusto nyong senador. May senador kami, may senador kayo. Pero magkaisa tayo sa ayaw natin. Yes, tama. Pagtulong-tulungan natin, huwag manalo ang mga hindi na dapat manalo. Tama! Si Bongo! Hindi Si na! Bongo pumapasok sa survey. Pagtulong-tulungan natin, ilaglag natin yan. Si Bato, Lalo wala na. na, Sige, hulog na. Bato. 10, 11, 12, ihulog pa natin ang todo. Yes! Si Marcoleta, ang yabang-yabang ni Marcoleta, Yes. si Kibuloy, wag na. 2% lang ang survey niyan. Kibuloy, Nagkapal ng Kaya ibig mukha, kong ano? sabihin, wag na nating wala na dapat manalo kahit isang kandidato ng Duterte. Yes! Yes! Ang pagpapanagot natin sa Duterte, wala na dapat manalong senador na Duterte. Yes! Bahala na kayo kung sino ang gusto nyong maging senador. May kanya-kanya tayong manok. Pero pagdating pagkaisahan natin, pagtulong-tulungan natin, wag nang manalo ang sino man sa Duterte. Okay ba tayo doon? Yes! Kaya itong pagkakaisa natin ngayon, hindi lang ito sa impeachment. Sa eleksyon sa 2025, magkaisa rin tayo. Ilaglag ang mga... At kung hindi yan mapigilan si Sara tumakbo yan, magkaisa tayo sa 28. Huwag manalo yan si Sara Duterte. Yes! Kahit na sino, basta wag lang si Sara. Yes! Pero mas maganda, wag nang tumakbo yan sa 2028. Kaya i-impeach na natin. Yes! Ngayon, ipakita natin ang pwersa natin. Alam nyo yung mga kongresista na yan, medyo natatakot sa iglesia eh. Dinaga! Walang bayan. Dinaga. Sayang lang yung quadcom. Ipakita natin sa kanila, huwag silang matakot. Alam nyo, sabi kanina ni Congresswoman Matakot Franz sila Castro, sa taong medyo bayan. nag-ano siya kasi si PBBM, parang hindi masyadong solid ang stand. Bakit ba? Pero mayroong sinabi si PBBM kahapon lang na medyo maganda. Yon. Diniscuss ko kanina sa vlog ko. Anong sabi ko? Anong sabi ni PBBM? Kung siya ang tatanungin, parang wala ng oras. Pero ang sabi niya, pero wala namang magagawa ang Kamara. Wala namang magagawa ang Senado. Diba? Ibig sabihin, si PBBM lang nagsabi na ang Kamara, pag may nag-file ng complaint, wala naman silang magagawa. Kailangan nilang aksyonan yan. Yes! At ang Senado naman,
pag na-file sa Senado yung articles of impeachment, wala rin namang magagawa ang Senado, kundi dinggin yan. Pag hindi nila yan inaksyonan, sila ay pwede nating papanagot. Kasi ministerial duty nila yan eh. Yes, tama yun. Kaya nga sabi ni PBBM, they had no choice. The House has no choice. The Senate has no choice. Tinitingnan sa pagtitipon yung substance. Kasama na tama. Yung sustansya. Kasi halimbawa, may pagtitipon, napakaraming tao, konsyerto naman. Konsyerto Ano naman yun? Konsyerto naman yun eh. Di ba? Natural, maraming tao doon. Pangalawa, kung ang pagtitipon mo ay pagtitipon ng relihiyon, kahit pa 1 million yan, hindi rin masyadong may substance yan. Kasi relihiyon yan eh. Di ba? Oh. Pero itong ating pagtitipon, hindi ito pagtitipon, hindi tayo inubliga dito ng ating relihiyon. Oh, yes. Ito ay kusa natin na sa paninindigan natin sa issue. Mahirap magpatipon kapag ang pagtitipon ay paninindigan. Yes. Kasi ibig sabihin, hindi ka pupunta dyan kung hindi ka naninindigan. Diba? Kung umaattend ka sa isang malaking pagtitipon, konserto naman, ay hindi, konserto yun eh. O kaya, kung umattend ka, nanawagan ang El Shaddai, nanawagan ang iglesia, dala na yan ng relihiyon, ay siyempre, pag kinumand mo, relihiyon yan, usapin yan ng Diyos, mahirap pong pahindihan yan, di ba? Oh, pero tayo dito, hindi. Paninindigan ang nag-udyok sa atin na pumunta dito. Tama. Sa katunayan, kanina pa, ang daming lumalapit sa akin, ang dami nga, senior citizens eh. Sabi, attorney, pumunta ako dito, talaga lang gusto kong sumuporta sa laban ninyo. Tingnan nyo yan! Yan ang paninindigan ng mga pumunta dito. Marami rin mga galing sa abroad. May Japan. Si Mrs. Bailosis, Japan yan. Yung nagsalita kanina, Japan, may galing US. Pumunta sila dito. Nabalitaan na itong pagtitipon natin. Pumunta sila dito. Paninindigan yun. Yes! At lalong wala naman tayong pera na pinambay. Sa totoo lang, nung ino-organize namin ito, nila Admin Rich, sila Mami Ping, sabi ko, ang bunyog sa Metro Manila, kaya namin kahit 5,000. Kaya lang sabi ko, ang kailangan natin dyan, pamasahe man lang, o kaya sasakyan. Wala namang kaming nakuha ang pamasahe man lang o sasakyan eh. Dami nga Kahit gusto, piso. kaso lang walang Kaya, pamasahe. yung bunyog na nakita nyo rito, yan lang yung nagkusa na gumastos sa pagpunta dito. Pero kung may pamasahe, ay mas marami. Kaya lang hindi naman tayo, wala tayong pera eh. Sariling pagkukusa lang talaga. Yes. Kaya yung pumunta dito na ganito, saludo ako sa inyo. At sa totoo kanina, bago ako pumunta dito, nagla-live ako. Alam nyo, habang nagla-live ako, Admin Rich, tapos Mami Ping, Munting Tinik, ang bilis ng galaw ng mga comments. Kanina, ang nanonood sa akin kanina, alas 11 bago ako pumunta dito, mga 6,000 na live viewers. Sabi ko, live ko ito bago pumunta dito. At ang bilis ng mga ng comments. Ang dami nila, sabi nila, attorney, hindi man kami makasama sa inyo dyan, pero suportado namin kayo sa ginagawa nyo. Kaya tayo ganito, 1.5 million ka man, kung hindi mo naman kinakatawan ang kabutihan, kung hindi mo naman kinakatawan ang mamamayan, walang silbi ang 1.5 na yan. 1.5 million ang pinaglalaban mo, kasamaan? Tama. Dito na tayo sa ganito na 1,000 na para sa kabutihan ng bayan. Ako nga, kanina akala ko, tinanong ako ng media, sabi ko, mga 700. Ako kasi honest tayo eh. Oh. Yung mga vloggers ng DDS na nagrarally doon sa EDSA Shrine, kikinsi sila, ang sinasabi nila, dinagsa daw ng mga supporters ni Sara. Kikinsi, dinagsa? Ay ako nung tinanong kanina ng media ng GMA, attorney, ilan ang estimate mo? Sabi ko mga 700. Honest yun. Pero tinignan ko ngayon dito at umalis na yung iba, yung Magdalo. Lampas tayong 1,000. Oh, yeah. Diba? Mabuhay tayo! Kaya lang, kami kasi, ito kasing mga vloggers na yan nandyan, yan ang mga vloggers ng katotohanan eh. Hindi naman tayo magsasabing, dumagsa
ang mga pro-impeach Sara. Hindi. Totoo lang tayo magbalita. Kaya nga kayo, tinatangkilik niyo ang mga vlogs namin, di ba? Kasi sa katotohanan lang tayo. Tama. Ngayon, ganito. Itong ating pinakita dito, simula pa lang ito. Simula pa lang ito. Kasi kami, kaming mga vloggers ng BBM, tapos kami mga kakamping, alam nyo, hindi naman kami magkakakilala. Oo, tama. Alam nyo nung meeting namin nung isang araw doon sa nag-meet kami, si Aling Marie, nasaan si Aling Marie? Aling Marie, nasaan ka? Okay, si Aling Marie, na-meet si Takiro. O, nasaan si Takiro? Ayan si Aling Marie, ay kakamping siyan. Ay nakita nyo kanina pag nagsasalita si Aling Marie. Ay kasalot, nakita niya si Takiro Miyamoto. Ang eleksyon, ay nagharap sila doon sa meeting namin. Sabi ni Takiro, ikaw pala Aling Marie yung kalaban ko nung eleksyon. Sabi naman ni Aling Marie, ikaw rin pala si Takiro.